Nagising si Lucian sa isang silid ng mamahaling bar. Napahawak siya sa kanyang ulo dahil mabigat ito at sumasakit. Naalala niyang nagpakalasing siya kagabi dahil iniwan siya ng babaeng pinakamamahal niya. Sumama kasi sa ibang lalaki at hindi niya yun matanggap. Nasa kanya naman ang tipo ng mga babae dahil matangkad siya, mistiso, gwapo, at higit sa lahat mayaman siya. Pero bakit pa rin ba siya iniiwan ng mga babaeng mahal niya? Lalo na ng kanyang previous relationship partner. Babangon sana siya kaso lang, parang may mabigat na nakadagan sa katawan niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang tabi at nanlaki ang kanyang mga mata dahil may maamong mukha ng babae sa tabi niya. Kahit naka-haircut ito na panlalaki, kitang-kita ang kagandahan nito. Bukod sa maputi at makinis ang balat, mas bagay sa kanyang mukha ang pixie haircut nito. Agad siyang napatingin sa ilalim ng kumot at doon lumakas ang tibok ng puso niya dahil wala pala silang saplot sa katawan. Tanging kumot lang ang kanilang pantakip sa katawan at napalunok siya ng maraming beses habang nakatitig sa hita ng babae na nakapulupot ngayon sa kanyang bewang. Nag-init ang buong katawan niya at napagtanto ang nangyari kagabi. Naalala niya. Nang maramdaman niyang gumalaw ito ay agad siyang tumalikod na pumikit habang nagmamatsyag sa kilos ng babae. Naramdaman niyang bumangon ng babae at nagbibihis. Pagkatapos ito magbihis, dali-dali itong umalis. Naiwan siyang tulala sa loob ng silid ng bar. Napabalikwas agad ng bangon si Lucian at kinapaka pa ang sarili. At sa pagkapa niya, may naiwang bakas ng kagat sa kanyang leeg. Shit, who is she? Ba't parang wala lang sa kanya nangyari sa amin? At kahit tignan man lang ako, tanungin ang pangalan ko, hindi nito magawa. Paano siya nakapunta sa kwarto? Paano? Naguguluhan niyang tanong sa sarili. Pero napangiti siya na makitang may konting dugo na naiwan sa kama ng hinihigaan nito. She was a virgin before something happened between us. Untouched. This is unbelievable. Hindi makapaniwala ang sambit niya sa sarili. Simula sa tagpong yun, hindi na nawala sa isip niya ang babae at nagkaroon pa siya ng balak na hanapin ito kahit sa ang sulok ng mundo. Interesado siya dito dahil hindi gaya ng karamihang babae na habol ng habol sa kanya. 9 na taon ang lumipas, ngunit hindi pa rin nawawala sa alaala ni Seraphine na nangyari sa kanya. Isa siyang tomboy pero biglang naging isang ina. Sa edad na 18, dumating ang dagok sa buhay niya dahil nabuntis siya ng isang lalaking ni anino'y hindi niya natatandaan. Dala ng alak at drugs, nakagawa siya ng mortal na kasalanan at nagbunga pa yon. Wala siyang kaalam-alam na nilagyan pala ng drugs ng kanyang mga pinsan ang inumin niya nung nagbar sila. Nang nalasing siya, iniwan siya sa isang silid ng lalaki. Hindi niya alam kung ba't ginawa yun ng kanyang mga pinsan sa side ng kanyang ama. Paano niya nalaman yun? Inusisa niya ang CCTV footage noon at humingi siya ng kopya para may panlaban siya sa ginawa ng kanyang mga pinsan dahil balak niyang gantihan ang mga ito. Hinding-hindi siya papayag na magpapakasaya ang mga pinsan niya habang siya nagdurusa. Naitaguyod niyang buhayin ng triplets sa tulong ng kanyang lola. Mayaman ang kanyang lola sa mother side, donya nga ang tawag ng mga tao dito. Ekta-ektarya kasi ang mga lupain at halos lahat may nakatanim na produkto. Hindi pa naman halatang matanda ang lola niya dahil mahilig itong magpaganda. At hindi rin may pagkakaita sa edad na 79, maganda pa rin ito. Matagal na ring biyuda ang kanyang lola. Nag-iisang anak lang din ang kanyang ina pero pinili na itago ang pagkatao nito sa side ng kanyang ama. Kahit na mismo ang sariling ama, hindi alam na mayaman ang kanyang ina. Siya lang ang nakakaalam sa pagkatao ng kanyang magulang dahil ang ina niya mismo ang nagtulak sa kanya na umuwi ng probinsya para maitago ang kanyang pagbubuntis. Hindi niya pa rin alam kung paano sasabihin sa kanyang ama na buntis siya at wala siyang balak na ipaalam ito. Pero kahit ganon, malaking blessings para sa kanya
ang triplets. Dahil natutunan niya maging isang ina kahit tomboy siya. At yon ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Napukaw ang pag-iisip ni Seraphine nang maramdaman niyang wala na sa tabi niya ang anak niyang lalaki. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso dahil sa sobrang kaba. Nasa syudad sila at pinasyal niya sa mall ang triplets. Kabado na siya na baka naligaw na ang anak niya. Tumigil muna sila sa may bench at pinaupo ang dalawa niyang anak na babae. Paupong humarap siya sa dalawa para kausapin ito. Sapira, Sarah, nasaan ang kapatid niya si Rafael? Nakita niyo ba kung saan siya pumunta? Malumanay na tanong niya sa mga anak na may halong pagkabalisa. No po. Sa'yo lang ako nakatingin kanina habang bumibili ka ng toys namin, Mommy. Magalang na sagot ni Sarah. Naalala ko, Mommy, sabi niya naiihi daw siya. Hindi na siya nagsabi sa inyo dahil ayaw niyang maabala kayo. Dagdag naman ni Sapira. What? Dapat sinabi niyo sa akin. Napahilamos siya ng kanyang muka sa sobrang stress. Malaki na ang mga bata, magna 9 years old na. Matalino at marunong sila magtanong sa mga tao kung anong kailangan nila o kung saan ang gusto nilang puntahan. Tinuruan niya ang kanyang mga anak na maging strong at independent na bata. Kaya siguro, umalis na lang ang anak niya para mag-CR dahil abala siya sa pamimili kanina. It's okay, Mommy. Kuya Rafael is smart. Babalik din yun. Nakangiting pangungumbinsi ni Sapira. I know, baby. Pero kailangan ko siyang hanapin. Ganito na lang. Dito muna kayo. Bantayan niyo ng maigi ang pinamili natin. Huwag kayong aalis hanggat wala pa ako, maliwanag ba? Opo, Mommy. Magalang na sagot ng dalawa at tumangutango pa. May tiwala siya sa dalawang babaeng anak dahil talagang masunurin ang mga ito. Unlike sa anak niyang lalaki na sutil at matigas ang ulo. Mukhang sa kanya nagmana ang ugali ng anak niyang lalaki. Palihim na bumuntong hininga si Seraphine bago niya iniwan sa bench ang dalawa niyang anak. Pumunta na siya sa bawat palikuran ng mall pero hindi niya nakita si Rafael. Sa kabilang banda, umiiyak na ang batang si Rafael dahil sinisigawan nito ng malditang babae at piningot pa ang tenga nito. Nabangga kasi ni Rafael ang malditang babae na sobrang nagmamadali kanina. Natapon ng kape, nahawak ng malditang babae sa damit mismo nito, kaya galit na galit ito sa bata. I'm sorry po, hindi ko kasi nasadya, nagmamadali po kasi kayo eh, tsaka hindi ko kayo agad nakita. Sinserong paghingi ng paumanhin ng bata. Ikaw na bata ka, ang tanga-tanga mo maglakad. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Mas mahal pa to sa buhay mo ang presyo ng damit ko ah. Asan ba yung magulang mo? Ang tanga niya rin ah. Pinabayaan kang pag-alagala dito? Piningot pa nito ang tenga ni Rafael. I hate you. Nagsorry na nga ako pero nananakit ka pa din. Ang pangit na ugali mo. Naiiyak na sagot ng batang si Rafael dahil nasasaktan nito. Ano sinabi mo? Wala ka talagang respetong bata ka. Akmang sasampalin na sana ng malditang babae si Rafael. Ngunit biglang dumating si Seraphine at pinigilan ang kamay ng babae. Subukan mo ilapat ang kamay mo sa anak ko. Ako ang makakalaban mo. Galit na saad ni Seraphine at tinulak ang malditang babae kaya napalayo ito sa anak niya. Nagkasukatan sila ng tingin ng babae at doon niya napagtanto na si Griselda pala ang kaharap niya at isa sa pinsan niyang may kasalanan sa kanya noon. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, pinsan niya pa nabangga ng anak niya. Hindi niya napinansin ang kanyang pinsan dahil nakafocus siya sa kanyang anak. Inusisa niya ang katawan ni Rafael dahil baka sinaktan ng kanyang malditang pinsan. Mommy, finally you're here! Masayang sambit ni Rafael at niyakap siya nito ng mahigpit. Paupo siyang humarap sa anak para magkapantay sila. Binigyan niya ito ng matamis ng ngiti. Yes, baby. Andito na si Mommy. Are you okay, anak? Sinaktan ka ba ng babaeng yan? Opo, Mommy. Sinaktan niya ako. Piningot niya tenga ko, Mommy. Nakangusong sumbong ng anak niya at sinamaan pa ng tingin ng babae. Before that, may kasalanan ka ba kung ba't siya nagalit sa'yo? I know it was my fault, Mom. But siya kasi nagmamadali siya na bumalik. Tapos,
Nakabangga ko siya gusto ko nang bumalik sa inyo. Natapon yung hawak niyang kape sa damit niya. Humingi naman po ako ng sorry kasi piningot niya yung tenga ko, Mommy. Humahangos na sumbong nito. Nakita niyang namumula ang tenga ng anak niya. Kinalma niya ang kanyang sarili dahil kasama niya ang kanyang anak. Ayaw niya maging basagulero sa harapan nito. Shh, it's okay, baby. At least, alam mong pinagawa kang kasalanan at humingi ka ng pasensya. Hayaan mo ako ng bahala, okay? Hinalikan niya ang noo ng anak bago tumayo. Hinarap niya si Griselda. Tumaas ang kilay nito pero sinamaan niya lang ito ng tingin. How dare you? Nasaktan ng anak ko, Griselda. Humingi na pala ng tawad yung anak ko Pero sinasaktan mo pa rin siya. Napakasama mo talagang babae ka. Nagngingit-ngit ang ngipin niya habang binibigkas ang mga salitang yon. At binigyan niya ng sampal ang kanyang pinsan. Sinampal mo ko? How dare you? Galit na sigaw nito at gaganti rin sana sa pagsampal pero agad niya nahawakan ang braso nito. Deserve mo sampalin. Sinaktan mo ang anak ko at baka nakakalimutan mong may kasalanan ka pa sa akin. Parasahan niyang tinulak ang kanyang pinsan kaya napaupo ito sa sahig. Nagtitimpi ito sa galit at tumayo at pinagpagan ng damit. Nagpakawala ito ng peking tawa bago ito humarap sa kanya. Mapagbiro talagang tadhana, no? Nagkita ulit tayo after 9 years. Tapos anak mo pala yung bumangga sa akin. Wow! Ang tomboy noon, dakilang ina na pala ngayon pero tomboy pa rin. Akala ko ba kapag nabuntis ka magiging babae ka na? Tumawa pa ito na punong-puno ng pang-aasar at mukhang may laman ang sinasabi nito. Matagal-tagal na rin silang hindi nagkita ng kanyang pinsan dahil umalis siya noon sa syudad at umuwi ng probinsya. Simula nung malaman niyang buntis siya. Lumayo siya sa Villa Mendoza dahil nandun lahat ng kamag-anak ng kanyang ama at issue ang pagiging tomboy niya. How much more kung malaman ng kamag-anak ng kanyang ama na buntis siya? Isa siyang tomboy pagkatapos hindi pa niya kilala ang ama ng mga bata. Magiging malaking issue yon kaya kinailangan niyang lumayo at di pinaalam kung saan siya nagpunta. Hindi niya talaga inaasahan na makikita niya ang kanyang pinsan sa mall at talagang sinaktan pa yung anak niya. Naaalala niya rin ito ang nagaya sa kanya noon na mag-bar at naglagay ng drugs sa inumin niya. Kasabwat niya lang ang iba pang pinsan. Hindi niya yun makakalimutan. Napagtinginan na sila ng mga tao kaya inis niyang hinilas sa gilid si Griselda at inambahan ng suntok. Pero parang baliw lang itong tumawa. Huwag mo akong tawanan. Kayo may kasalanan kung ba't nabuntis ako. Kayo ang nag-set up sa akin nun. Niyaya mo ako mag-bar. Nilasing niyo ako. Nilagyan ng drugs ang inumin ko. At iniwan sa isang silid na may lalaking lasing din. Mga walang iya kayo. Wala akong kasalanan. Sumama lang ako sa gimmick ng pinsan natin noon. Mahinang sagot nito at umiwas agad ng tingin. Wala talaga? Ikaw nga mismo naglagay ng drug sa baso ko? Wala akong kamalay-malay. Naggagawin niyo yun sa akin. Wala kang ebidensya laban sa akin. Kaya manahimik ka na. Kung ayaw mo ibunyag ko sa buong angka natin na buntis ka. Kaya ka biglang lumayo. At nagtago na parang daga. Ngumisingisi pa sa kanya si Griselda. Ngumisi rin siya dito bago nagsalita. Sige, siwalat mo. May ebidensya naman ako laban sa inyo at pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyong lahat sa akin. Ipakukulong ko kayo, tandaan niyo yan. Seryosong sambit niya at tinalikuran si Griselda. Pero bago siya tumalikod, kitang-kita niya ang pamumutla ng mukha ng kanyang pinsan. Totoo naman ang kanyang sinabi. Ipapakulong niya ang mga ito dahil sa ginawa nitong kasalanan sa kanya. Sisirain niya ang buhay ng mga ito gaya ng pagsira nito sa pagkatao niya noon. Nakakuyom pa rin ang kamao ni Seraphine habang naglalakad pabalik sa bench kung saan niya iniwan ang kanyang dalawang anak. Pero nawala ang galit niya at halos hindi siya makahinga nang makitang wala na roon ang dalawa niyang anak sa bench. Napahawak siya sa dibdib
at nanghihinang umupo sa bench. Hindi niya alam kung saan niya ngayon hahagilapin ang dalawa niyang anak na si Sapira at Sarah. Mom, are you okay? Usisa ni Rafael na ikinapukaw ng isip niya. Rafael, baby, Mommy is not okay. Nawawala ang dalawa mong kapatid. Iniwan ko lang sila dito kanina para hanapin ka. Pero wala na sila dito pagbalik natin. What should I do? Napahilamos siya ng kanyang palad sa muka dahil sa magkahalong kaba at stress. Sumakit ang ulo niya kakaisip kung paano niya hahanapin ang dalawa niyang anak. Nagsisisi siya na iniwan niya ang dalawa sa bench. Sana, sinama niya na lang kanina. Hanapin natin sila, Mommy. Baka nandun sila sa children's playground kasi mahilig maglaro yung dalawang yan, di ba? Tumangot ang wala si Seraphine sa anak. Kahit papaano nabuhayan siya ng loob sa sinabi nito. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan dahil buhay ng anak niya nakasalalay. Mahal na mahal niya ang kanyang triplets at masaya siya sa pag-aalaga dito. Kaya hindi niya kakayanin kung may mangyaring masama sa mga anak niya. Agad silang nagtungo sa children's playground. Wala na siyang pakialam sa mga naiwan niyang pinamili sa bench. Ang gusto niya lang makita ang dalawa niya pang anak. At nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang nandun nga ang dalawa niyang anak na babae sa children's playground. Nasa duyan ng dalawa at parang may hinihintay. Dali-dali siyang lumapit sa pwesto ng dalawa habang akay-akay si Rafael. Pero natigilan siya ng may lalaking lumapit at nagbigay ng ice cream sa dalawa niyang anak. Thank you po. Sana daddy namin ikaw, kaya may daddy kaming katulad mo. Ang pogi mo po tas may pera ka pa at ang bait niyo kasi sinamahan niyo kami maglaro dito. Narinig niyang wika ni Sarah bago tinanggap ang ice cream. Salamat po Kuya Pogi. Sana nandito si Mommy at Kuya namin para makilala niyo rin po sila. At alam mo po, kamukha mo yung kuya namin. Masayang sambit ni Sapira. Napasinghap si Seraphine sa huling sinabi ni Sapira. Nakatalikod ang lalaki kaya hindi niya ito mamukaan. Pero ramdam niya ang kaba sa sinabi ng kanyang anak. Totoo kaya ang sinabi ng anak ko? Kamukha niya ang anak kong lalaki. He can't be. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi na siya naghintay ng Pasko. Lumapit na siya sa dalawa niyang anak at kinuha ito at inilayo sa lalaki. Hindi niya kayang bigyan ng tingin ng lalaki dahil kinakabahan siya sa presensya nito. Takot siyang balikan ng kanyang multo noon. Paupo niyang hinarap ang dalawang bata. Nakayuko ang mga ito at halatang takot na mapapagalitan. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at niyakap ang dalawa. Nagpapasalamat lang siya dahil nakita niya ito agad. Hindi ba? Bilin ko sa inyo na huwag kayong aalis doon sa bench kapag wala ako? Anong ginawa niyo? Ba't nandito kayo sa playground? Paano kung mawala na naman kayo? Di ba nawala na nga si Rafael kanina? Kayo na naman ang iniisip ko ngayon. Mami, si Sarah po kasi nang kaisip na pumunta dito. Sumbong ni Sapira na halatang kinakabahan. Anong ako? Ikaw kaya? Mami, hindi po ako. Umiiling-iling na pagtanggi naman ni Sarah. At nagtuturoan pa kayo. Pareho naman kayo hindi sumunod sa sinabi ko. Napakapasaway niyong tatlo. Humugot siya ng malalim na hininga at mahinang kinurot ang pisngi ng bawat isa. At niyakap ulit ang mga ito. Sorry, Mommy. Di na po mauulit. Sabay-sabay na wika ng tatlo at yumuko ang kani-kanilang ulo. Huwag yun ang uulitin ang ginawa niyo ha. Huwag na kayo. Huwag mo na silang pagalitan. Miss? Mister? Halatang nalilito pa ang boses ng lalaki. Napatigil si Seraphine sa pag-aasikaso sa anak niya nang magsalita ang lalaki sa likuran niya. Kaya tumayo siya at binigyan ng tingin ng lalaki. Nagtama ang mga mata nilang dalawa at ramdam niya ang slow motion moment na para bang nakakulong sila sa sariling oras. Mabagal, ngunit puno ng nag-aalab na damdamin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata. Hindi niya alam kung bakit. Nararamdaman niya na parang familiar sa kanya ang presensya ng lalaki. Na para bang nagkita na sila noon pa. Napanganga na lang siya habang nakatitig sa mukha nito. Dahil totoo nga ang sinabi ng anak niya si Sapira. Kamukha nga ni Rafael ang lalaking ito. Lalo na, may mole ito sa ibabaw ng kilay. Tapos,
yung malalim na dimple na meron din si Rafael. Hindi kaya siya yung ama ng mga anak ko? Is it possible? No. Baka kamukha lang. Pangungumbinsi niya sa isipan. Sorry for interrupting your moment. How should I address you? Miss, Mrs. or Mr.? Napakurap siya sa tanong ng lalaki at mahinang tumawa. Hindi niya akalain na may tao talagang nalilito sa gender niya. Ang pananamit at haircut kasi niya panlalaki. Wala siyang kahit ano accessory sa katawan maliban sa Rolex watch sa kanyang wrist. Kung titignan ang kabuuan niya, daig niya pa ang lalaki sa pananamit. Gwapo siya kung magiging lalaki lang siya. Maraming babae nga humahanga sa kagandahan at kagwapuhan niya. Matangkad, mistiso at hindi may pagkakailang gwapo ang lalaking kaharap niya. Halatang galing sa magagandang jeans. No need to be formal. Just call me Seraphine. Formal na sagot niya sa lalaki. Okay, Sarah. I'm Lucian Zamora. Sabay abot ng kamay nito sa kanya. Naiilang naman siya sa pagtitig nito ng matagal. Tinanggap ni Seraphine ang kamay ng lalaki. At paglapat ng kanilang kamay, may naramdaman siyang kakaiba sa puso niya. Kaya binitiwan niya agad ang kamay nito. Hindi niya alam kung bakit. Naramdaman niya ang sobrang pagkailang sa sitwasyon. Kaya tumalikod na siya upang umalis. Thank you for taking care of my kids. Aalis na kami. Hindi niya na hinintay na sumagot pa si Lucian. Dali-dali niyang inakay ang triplets paalis. Anyway, you're beautiful. I like your pixie cut. It suits you well. It reminds me of someone from 9 years ago. Halos tumaas ang presyon ng dugo niya sa sinabi ng lalaki. Namula siya na parang kamati sa sinabi nito. Hindi niya alam kung ba't gano'n ang epekto ng salita ng lalaki sa kanya. First time niya makarinig na sinabihan siya ng compliment ng isang lalaki mismo. Kumabog din ng malakas ang dibdib niya sa sobrang kaba dahil bumalik sa alaala niya ang pilit niyang kinakalimutan. Nagkakilala na ba kami 9 years ago? Hindi kaya siya talaga yung tatay ng mga anak ko? Ba't kasi hindi ko man lang tinignan ang mukha ng lalaki bago ako umalis noon? Nakakainis naman eh. Asar na wika niya sa kanyang isipan. Bumalik na sila sa bench kung saan naiwan ang pinamili niya. Mabuti na lang, nandun pa rin yan sa bench. Hindi naman masyadong madami ang pinamili niya. Kaya naman niyang buhatin yun. At yung iba, buhat-buhat naman ng triplets. Sa kabilang dako, nasa office na si Lucian. At di siya mapakali habang naghihintay ng kanyang private investigator. Pinaimbestigahan niya ang background ng babaeng si Seraphine na nakilala niya sa children's playground. Dahil naalala niya ang maamong mukha nito. Alam niya na ang babaeng yon, ang mismong babaeng nakasiping niya noong nalasing siya 9 years ago. Hindi niya makakalimutan ito at matagal niya nang pinapahanap yon. Ngayong natagpuan niya na ito at ang mga anak nito, sisiguraduhin niyang makikilala pa ito ng husto. Napatigil siya sa pag-iisip na mag-ring ang telepono sa tabi niya. Agad niyang sinagot yon. Low boss, confirm. Siya pala pinapahanap niyo noon pa. Tapos sa mga pinsan niya pala ang dahilan kung ba't napadpad sa kwarto mo noon sa bar yung babae. Kaso, tomboy pala yun. Hindi siya ganap na babae. Good job. Imbestigahan mo rin kung paano siya nagkaanak ng triplets. Seryosong utos niya. Kinakabahan siya sa kung paano ulit haharapin si Sarah. At na-excite siyang makilala ang mga anak nito. Wala siyang pakialam kung tomboy ito basta sa paningin niya. Napakagandang babae ni Seraphine. At naramdaman niyang anak niya ang triplets nito dahil may ramdam siya na lukso ng dugo nung makita niya pa lang ang mga bata. Tama nga ang sinabi ng anak nitong babae. Kamukha niya ang anak nitong lalaki na si Rafael. Sige boss, tatawagan na lang kita kapag may bagong impormasyon na ako. Pagkababa ng tawag, nakangiti siya habang nakatitig sa kawalan. Nakaramdam talaga siya ng excitement nang malamang tomboy si Sarah, kaya pala ganon ang pananamit at haircut nito mula noon hanggang ngayon. Kahit ganon, humahanga siya sa kagandahang taglay ni Seraphine. Dahil din sa isang tomboy,
Mabilis niyang nakalimutan ng babaeng nagwasak ng puso niya noon. Kahit lasing siya, natatandaan niya ang nangyari sa kanila. Maging ang mukha nito, bago umalis. Isang buwan ang lumipas, naghahanda na si Seraphine ng mga ebidensya laban sa mga pinsan niya. Gusto niya nang bumalik sa syudad at harapin ang mga may sala sa kanya. Binigyan na rin siya ng kanyang lola Matilda ng best lawyer para asikasuhin ang pagpapakulong sa mga pinsan niya. Napukaw ang pag-iisip ni Seraphine nang magsalita ang kanyang lola sa kanyang tabi. Iha, hindi mo ba talaga hahanapin ang ama ng mga anak mo? Seryosong tanong ni Lola Matilda, habang pinapanood ang mga apo nito na masayang naghahabulan sa malawak na damuhan. Lola, wala nga ako maalala. Paano ko hahanapin kung di ko naman kilala yung lalaki? Hindi ko natignan yung muka at kahit pangalan hindi ko alam. Kasalanan talaga yun ng mga pinsan ko eh. Kundi lang nila nilagyan ng drugs yung alak ko. Saad ni Seraphine sa kanyang lola. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, dahan-dahan siyang yumuko. Ang totoo niyan, nahihiya pa rin siya hanggang ngayon. Ay naku apo, kahit kailan talaga napakasama na ugali ng kamag-anak ng iyong ama. Naalala ko rin dati, ang ginawa nilang kasalanan sa iyong ina para mapalayo sa villa nila. Pero mabuti na lang, kinampihan ng iyong ama ang anak ko. Alam ko naman na hindi pa babayaan ng ama mo, ang nanay mo. Pero hindi ko talaga masikmuraan ang pag-uugali nila. Umiiling-iling pa si Lola Matilda na para bang hindi pa rin makapaniwala pagkatapos sabihin ng mga kataga. Hindi ko rin alam kung ba't sila ganun, Lola. Pero ang galit ko sa kanila hindi nawawala. Hindi ko mapapatawad yung ginawa nila sa akin. Kiniyom ni Seraphine ang kanyang kamao dahil sa galit sa mga pinsan. Sana apo, hindi ka lamunin ang galit mo. Pero dapat nilang pagbayaran ang ginawa nila sa'yo. Betrayal ang bagay na yon. Sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng backup. Hindi ako mag-aatubiling pabagsakin ang negosyo ng kamag-anak mo sa side ng iyong ama. Napangiti si Seraphine sa sinabi ng kanyang lola. At hindi niya mapigilan na yakapin ito. Opo, Lola. I love you so much po. Sobrang saya ko talaga na nakilala at nakasama kita. Maraming salamat sa lahat ng tulong niyo. Kung wala kayo, hindi ko napalaki ng maayos ang triplets ko. Niyakap din siya ng kanyang lola. Walang anuman iha. Mahal kita. Kayo na mga anak mo. Para sa mga apo ko, gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayo. At sa'yo ko rin naman ito ipapamana lahat ng kayamanan ko. Dahil ayaw naman ang iyong ina. Kumala siya sa pagkakayakap at napakunot ang noon na tumingin kay Lola Matilda. Bakit po ayaw ni Mommy ng pamana niyo, Lola? At bakit tinago ni Mommy ang pagkatao niya kay Daddy? Usisang tanong niya at kumalas na sa pagkakayakap. Ewan ko kung ba't ayaw niya sa pamana ko. Alam mo, kaya niya tinago ang pagkatao niya sa daddy mo dahil gahaman sa pera ang pamilya ng iyong ama. Kapag nalaman nilang may pera ka, para silang linta na didikit sa iyo para mapaangat ang kanilang sarili. Ewan ko nga dyan sa nanay mo na hanggang ngayon. Kaya niyang tiisin ang pangit na ugali ng kamag-anak ng iyong ama. Iniwan ang marangyang buhay para sa tatay mo. Ganyan niya kamahal ang tatay mo. Handang mamatay ang iyong ama para ipagtanggol ang iyong ina. Ngumiti ito at may halong tamis at pait sa kanyang mga mata. Parang nalungkot din ito na umalis sa nag-iisang anak nito, ngunit masaya naman ito sa lalaking napili ng sariling anak. Kaya pala, hindi na ba bumisita si Mommy simula nang sumama siya sa tatay ko? Hindi na, iha. Hindi na siya nagpakita sa akin dahil akala niya tutol ako sa pagmamahalan nila. Una at huling beses na tumawag ang iyong ina noong pinasundukan niya sa akin dahil sa katotohanang nabuntis kang araw at kailangang itago ko ang pinagbubuntis mo. Ayaw niyang pagpiestahan ka ng kamag-anak ng iyong ama. Tama nga po si Mamila. Sigurado akong pagpipiestahan nila ako kapag nalaman nila yung kalagayan ko. Pati nga rin po yung pagiging tomboy ko, issue sa kanila eh. Salamat talaga, Lola. Dahil hindi niyo ako hinusgahan, yung buong pagkatao ko. Bagkus tinulungan niyo ho ako.
Matamis na ngumiti si Lola Matilde bago sumagot. Iha, tanggap kita kahit ano ka pa. Sobrang saya ko na pinapunta ka ng mama mo dito. Blessing ka sa akin, lalo na makasama ko yung mga apo ko sa tuhod. Lalo na ikaw lang ang nag-iisa kong apo. Tapos, binigyan mo pa ako ng maraming mga bagets dito. Naku, lalo akong bumabata dahil sa kanila. Tinapik-tapik ng kanyang lola ang kanyang balikat kaya gumaan ang kanyang loob. Laking pasasalamat niya. Tanggap nito ang buong pagkatao niya. Hindi tulad ng kapamilya niya sa father's side. Mga mata pobre at masasama ugali. At issue pa ang pagiging lesbian niya. Napatigil sila sa pagyayakapan nang magring ang cellphone ng Lola Matilda. Agad naman ito sinagot ng lola at nagsalita. Hello? What? Ano nangyari? No, hindi ako naniniwala. Umiiyak na sambit nito. Nabitawan niya pa ang kanyang cellphone kaya nalaglag yun sa sahig. Nakakunot ang noon ni Seraphine na pinulot ang cellphone. Naputol na ang tawag pagkapulot niya dito. Agad niyang inalo ang kanyang lola. Niyakap niya ito dahil patuloy lang ito sa pag-iyak. Hinawakan niya ang kamay ng Lola Matilda at giniya pa upo sa tabi nito. Iha, huwag ka sanang mabibigla. Lola, ano yun? Ba't kanya naman yung reaksyon niyo? Kinakabahan na ho ako eh. Iha, na aksidente ang magulang mo. Nawala ng break ang sinasakyan nila at dead on arrival na sila pagdating sa ospital. Naiiyak na saad ng kanyang lola at niyakap siya nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Seraphine sa sinabi ng kanyang lola. Hindi niya alam ko anong magiging reaksyon niya dahil mixed emotions ang nararamdaman niya. Takot, lungkot, galit at pagkamis sa mga magulang niya. Nanghihina ang kanyang buong katawan at natagpuan na lang ang sarili na umiiyak. Iha, alam kong hindi aksidente ang nangyari. Alam ko may balak na masama ang pamilya ng iyong ama sa iyong mga magulang. Doon na siya tuluyang napahagulhol. Matagal niya nang hindi nakasama ang mga ito at balak niya sana sorpresahin ang kanyang mga magulang sa pagbabalik niya ng syudad. Ipakikilala niya na rin sana ang triplets sa mga ito. Paano niya naman nasabing hindi aksidente la? May nangyari na ba dati? Sobrang sakit ang nararamdaman niya dahil sa balita. Hindi niya matanggap ang pagkamatay ng magulang niya. Kumalas ng yakap ang lola niya at inayos ang sarili. Seryosong humarap ito sa kanya. Oo, iha. Muntik na ring mamatay ang mama mo noon. Nawalan din ng brake ang minamaneho niyang sasakyan. Pero pinalabas lang na aksidente. Pinaimbestigahan ko ang nangyari at nakitang pinutol ang kable ng brake sa sasakyan dahilan ng pagka-aksidente ng mami mo noon. Kung totoo man yun, napakawalang yan naman nila lola. Pero paano natin makakasuhan yung mga may kasalanan gayong wala naman tayong alam? Pinahid ni Seraphine ang luha niya. Nanlamig pa rin siya sa balita kaya hindi siya mapakali. Gusto niyang bumalik agad-agad sa syudad. Ako na ang bahala. Pupunta tayo ngayon sa lugar ng iyong ama at kukunin natin ang labi ng iyong mga magulang. Galit na wika ng kanyang lola. Bago sila umalis ng probinsya, may tinawagang importanteng tauhan si Lola Matilda na siyang mag-aasikaso sa kakailanganing ebidensya laban sa pamilya ng ama ni Seraphine. Narating ni Seraphine at ng lola niya ang Villa Mendoza na pagmamay-ari ng kanyang ama. Isang villa na kapamilya lahat ang nakatira. Ito ang lugar ng mga taong may masasamang ugali. Kasama niya ang triplets dahil gustong sumama ng mga ito. Swerte lang din at walang pasok ang mga ito sa eskwelahan. Isinama na lang din niya ang yaya ng triplets para may bantay sa mga ito kapag busy siya sa kanyang gagawin. Pagkababa nila ng limousine, napatingin agad ang mga tao na nakikiramay na nasa labas ng bahay, lalo na ang kapamilya ni Seraphine sa father's side. Agaw pansin si Seraphine sa suot niyang simpleng long-sleeve black dress na hanggang tuhod ang haba na pinarisan niya ng cigarette heels. Hindi yata makapaniwala ang kapamilya niya na babalik siya at hindi na siya mukhang tomboy. Kahit piksikat ang hair niya, umaapaw ang kanyang kagandahan. Ang kanyang lola ang nag-ayos sa kanya.
Nagamit na rin niya ang tinuro ng kanyang lola noon kung paano gumalaw ang isang sopistikadang babae. Wala sa bokabularyo niya ang maging isang babae pero natutunan niya na maging ganito dahil lumalaki na ang kanyang mga anak at pinagsasabihan siya ng kanyang triplets na mas bagay sa kanya na umaktong babae. At nang sinabi ng kanyang lola na aayusan siya nito, hindi na siya tumutol. Gusto niya ring patunayan sa kapamilya niya na kaya niyang magpakababae at hindi siya papayag na kutyain pa siya ng tiyahin at pinsan niya. Dumiretso lang sila sa loob ng mansyon kung saan nakahimlay ang kabaong ng kanyang mga magulang. Natigilan sa kanilang ginagawa ang kanyang tiyahin at pinsan nang dumating sila. Imbes na maging malungkot ang puso niya, napalitan niya ng inis at galit nang makita ang kanyang kamag-anak sa father's side. "Sino kayo?" Matari na tanong ni Tita Esperanza, ang pang-apat at bunsong kapatid ng kanyang ama. "Hindi namin kayo kilala. Ba't kayo naparito?" Tanong naman ni Tita Cristina, pangalawas sa magkakapatid. "Teka, familiar ka sa akin. Serafine, ikaw ba yan?" Nanlaki ang mata na tanong ni Tita Rosalinda, ang pangatlo sa magkakapatid. Ito ang tiyahin niya ay hindi na nag-asawa at walang balak bumuo ng pamilya. May 3 kapatid na babae ang kanyang ama, sina Cristina, Rosalinda at Esperanza. Panganay ang kanyang ama at nag-iisang lalaki sa magkakapatid. Kaya noong namayapa ang mga magulang ng mga ito, halos lahat ng kayamanan napunta sa lalaking anak. Ito siguro ang rason kung ba't mainit ang dugo ng kanyang mga pinsan at tiyahin sa kanya. Masungit ang dalawa niyang tiyahin maliban kay Tita Rosalinda. Tinuring kasi siya nitong parang anak dati at masaya siyang namukaan pa rin siya nito kahit nakabihis pang babae na siya. "Ako nga po, Tita Rosa. Also, this is Doña Matilda, my grandmother. At itong 3 to, mga anak ko." Nanlaki ang mata nila sa sinabi niya. Halata sa mukha nila ang gulat at pagkagulo. Pagkatapos niya ipakilala ang triplets, binigay niya na ito sa yaya at inutusan na bumalik ng kotse. Ayaw niyang marinig ng mga anak niya ang mga hindi kaaya-ayang salita. Pagkaalis ng triplets at ang yaya nito, humarap na siya sa kanyang mga kamag-anak. Wala pa sa loob ng bahay nila mga bisita sa lamay. Mukhang kararating lang din ang labi ng kanyang mga magulang at inaayos pa ang pagkalagay sa kabaong kung saan ito ang magiging himlayan ng mga ito. Ang kanyang 5 pinsan ay nasa tabi at namumutla habang nakatitig sa kanya. Siguro, nanibago ang mga ito sa kanyang pananamit. "I'm back, bitches. Hindi na ako mukhang tomboy, di ba?" Wika niya sa isipan at binigyan ng ngisi ang kanyang pinsan. 3 sa pinsan niya may atraso sa kanya. Yun ay ang panganay na anak ni Cristina, na si Griselda, at ang kambal na anak ni Esperanza, na si Esme at Estrella. Yung 2 pinsan niya na kapatid ni Griselda, bata pa yun noon kaya walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa buhay niya. "What? Paano ka nagkaanak? Sino naman papatol sa isang tomboy?" Taas kilay na tanong ni Tita Cristina. "Kaya pala nawala ka nila na parang bula dahil buntis ka noon? Oh my God!" Dagdag ni Esperanza. Halata sa mukha niya na peke ang kanyang reaksyon. "Wala na kayong pakialam doon. Nandito ako para kunin ang labi ng mga magulang ko. Doon sa probinsya sila ilalagay sa puntod ng magkasama." Malamig at seryosong sambit niya. Sumama ang tingin sa kanya ng 2 tiyahin. "No, hindi ako papayag, Serafine. Kung gusto mo ang labi ng iyong ina ang iuwi mo dahil sampid lang naman yan sa pamilya namin." Pagtutol ni Cristina sa desisyon niya. "Tama si Tita Cristina mo. Hindi rin ako papayag na dalhin mo ang labi ng iyong ama." Pagsang-ayon ni Esperanza. Umigting ang panga niya sa narinig mula sa mga tiyahin. Nanatili namang tahimik si Rosalinda. Hindi ito sumasali sa pagtutol sa desisyon niya. "Tumahimik kayo? Bakit takot ba kayong hindi madagdagan ng pera niyo? Dahil wala na kayong matanggap na abuloy sa mga nakikiramay? Sa ayaw at sa gusto niyo, kukunin namin ang labi ng anak ko at nakasawa niya. Kapag tumutol kayo, ibubulgar ko lahat ng kasamaang ginawa niyo sa anak ko at sa apo ko." Maautoridad na sambit ni Lola Matilda na ikanatahimik nila.
Siguro masaya na kayo dahil namatay na ang tinik sa lalamunan ninyo, hindi ba? Para maangkin niyo ang kayamanan na pinamana para sa ama nitong si Serafin. Hinawakan niya ang braso ng kanyang lola. Siya ang humarap sa kanyang mga tiyahin. Habang buhay ako, sa akin mapupunta ang kayamanan ni Daddy. Wala kayong makukuha ni Cinco? Maangas niyang saad sa dalawa niyang tiyahin. Anong sinabi mo? Sumusobra na yung bibig mo, ha? Baka nakakalimutan mo, nasa lupain namin kayo. Ilalanin mo ang binabangga mo. Tumawa ng malakas si Lola Matilda. Lumapit ito kay Christina at may binigay na maliit na litrato. Kilala na kita, Christina. Hindi mo ba naaalala ang pagputol mo noon sa brake ng sasakyan na minamaneho ng anak ko? Malamig na tanong ni Lola Matilda. Tapos ikaw naman, Esperanza. Naalala ko tinulak mo rin sa hagdanan ng anak ko para malaglag ang dinadala niya. Asik naman ito kay Esperanza. Namutla ang dalawa sa sinabi ni Lola Matilda. Kahit si Serafin nagulat sa binunyag ng kanyang lola. Hindi siya makapaniwala na gano'n ang ginawa ng mga tiyahin niya sa kanyang ina. Her mom suffered a lot, pero pinili pa din itong manatili sa tabi ng kanyang ama. Hindi totoo ang sinasabi mo. Wala kang ebidensya. Wala ka nung nangyari yan. Isa pa, sabi ni Denise noon ulila siya sa mga magulang. Tapos ngayon magpapakita ka rito bilang magulang niya? Hindi mo ako masisindak sa ganitong litrato. Angal ni Tita Cristina na makabawi ito. Pinunit pa nito ang litrato na binigay ni Lola Matilda. May mga matatenga ako sa paligid. Kahit di ko kasama ang anak ko. Nalalaman ko ang bawat galaw niyo at kung sino ang umaapi sa kanya. Kundi lang sa kabaitan ng anak ko. Wala kayo rito sa kinatatayuan niyo. Seryosong wika ng matanda. Tagumpay nilang nakuha ang labi ng kanyang mga magulang. Bago sila umalis, pumunta muna si Serafin sa silid ng kanyang mga magulang. Hindi alam ng kanyang tiyahin na pumuslit siya sa kwarto ng kanyang ama't ina. Kinuha niya sa secret vault ang titulo ng lupa at ibang papeles ng ari-ari ang pinamana sa kanya. Sinabihan siya ng kanyang mga magulang noon na kapag may mangyari sa kanila, kunin niya lahat ng kailangan sa secret vault nila. Dinala niya na lang din ang malaking family picture nila. Bago pa siya nakalabas ng kwarto ng kanyang magulang, may narinig siyang boses ng nag-uusap. Nagtatalo ang mga ito kaya nirecord niya ang pinagtatalunan. Rosalinda, ba't tahimik ka lang kanina? Ba't di mo kami tinulungan magprotesta? Asar na tanong ni Esperanza. Paano yun? Kinuha nila ang labi ng mag-asawa. Wala nang papasok na pera sa atin. Inis na wika ni Christina. Paano na yun? Ano nang gagawin natin? Ayoko sumali sa gulo niyo. And so what kung walang perang papasok? Wala akong pakialam. May ipon naman ako sa pag-abroad ko noon. Yan kasi, umaasa na lang kayo sa pera ni Kuya Silverio. Yung pinamana sa atin ng magulang natin, binenta niyo at inuna ang luho niyo. Yan, nga kayo, wala na si Kuya. At alam nating na ipamana niya sa nag-iisang anak niya ang lahat ng kayamanan niya. Kaya nga, sana tumulong ka man lang sa pagpigil kanina. Nagngangalit na saad ni Christina. Ba't naman ako tututol? May karapatan si Serafin na kunin ang bangkay ng kanyang mga magulang. Ikaw ba, Esperanza? Minahanap ka ba na papeles sa paghahalughog mo rito sa bahay nila? Pag-iiba ng topic ni Christina. Wala akong mahanap. Wala akong makitang titulo ng lupa. At lahat ng ari-arian sa silid nila, nahalughog ko na yung buong bahay, pero wala talaga. San kaya nilagay nila kuya yung papel? Frustrated na wika ni Tita Esperanza. Hinahanap nila. Mabuti naman hindi nila alam ang secret vault na nasa ilalim ng kama. Mga gahaman talaga sa pera. Aangkinin pa ang hindi sa kanila. Gigil na bulong ni Serafin sa sarili. Pinigilan niya ang kanyang sarili na hindi makagawa ng ingay. Dahil alam niyang marami pang lihim na mabubunya galing sa bibig ng kamag-anak niya. Baka noon pa na ibigay kay Serafin yun. Kaya siguro pinalayo nila si Serafin dahil nasa kanyang papeles at tayo naman ang tanga na naniwala sa palabas nila na inabandon na nila ang kanilang anak dahil na lamang buntis ito.
Pagsali ni Griselda sa usapan. Ang tanga-tanga nyo kasi nun. Sabi ko sa inyo, tuluyan nyo na lang yung tomboy na yan. Alam nyo yung paborito ng lolo't lola nyo sa Serafin dahil anak siya ng only boy ng pamilya natin. Ba't kasi drugs ang nilagay nyo? Dapat laso na lang. Tapos iniwan nyo lang sa silid ng lasing? Dapat nilaglag nyo na sa tulay. Di kayo nag-iisip. Buntis lang tuloy ang inabot. Hindi naman napahiya kahit na-chismis na natin. Puisit na tomboy yan. Tinik talaga siya noon pa man. Gigil na saad ni Christina. Akala kasi namin, kapag nabuntis ang tomboy nin, itatakwil na siya ng kanyang ama. Pati na rin sina lolo't lola at tatanggalan siya ng mana. Wika naman ni Esme, isa sa kambal na anak na Esperanza. Nawala na nga siya pero bumalik naman at ganap ng babae. May kasama pa ang triplets. Dagdag naman ni Estrella. Buisit talaga. Ang malas. Nagtagumpay na nga ang plano natin na putulin ang brake ng sasakyan nila. Natuluyan na natin na mag-asawa pero may sagabal pang dumating. Kala ko ba maaangkin na natin ang kayamanan ni Kuya? Paano na yan? Mayamang donya pala ang ina ng asawa ni Kuya at mukhang may ebidensya pang hawak laban sa atin. Ang akala ko ba, mahirap lang ang Denise na yon. Hindi ko akalaing donya pala ang nanay nito. Lumakas ang pintig ng puso ni Serafin at napatakip siya ng kanyang bibig dahil sa narinig. Nanlalamig siya sa katotohanang nalaman niya. Kasabwat din pala noon ang dalawa niyang tiyahin sa pagkadrag sa kanya. Tama nga ang lola niya. Hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Kinuyom niya ang kamao dahil kumukulo ang dugo niya sa galit. Hindi na siya makakapayag na hindi makukulong ang mga kamag-anak niya. Grabe kayo? Hindi ba kayo natatakot sa pinaggagawa niyo? Ganito pala ang ganap nung nag-abroad ako? Pinagplanuhan niyong patayin si Kuya at ang asawa niya. Maging ang anak niya, kayo rin pala may kagagawan kung ba't nabuntis? Ang sasama ng ugali niyo. Naway makulong kayong lahat. Seryosong sambit ni Rosalinda. Bakit isusumbo mo ba kami, Rosalinda? Kung ayaw mong pati ikaw mamatay, itiko mo yung bibig mo. Doon na lumabas si Serafin. Pero bago siya nagpakita, inilagay niya sa purse ang cellphone niya at hindi tinigil ang pagre-record. Pumalakpak siya at lumapit sa kinaroroonan ng kanyang tiyahin at mga pinsan. Namutla ang mga ito at halos malaglag ang kanilang mga mata sa gulat nang makita siya. Grabe! Nagpupulong-pulong ang mga mamamatay tao. Ang gagaling niyo? Mabuti naman dahil sa bibig niyo mismo nang galing ang katotohanan na hinanap ako. Hindi na kailangan ni Tita Rosa na magsumbong. Dahil narinig ko lahat ng sinabi niyo. Magkita-kita na lang tayo sa kulungan. Pero, kayo yung nasa loob. Ako, nakamasid sa inyo mula sa labas. Naistatwa lang sila sa kanilang kinauupuan. Hindi makapaniwala na narinig niya ang lahat. Ito ang mga titulo at mga importanteng papeles na hinahanap niyo. Bago ko lang ito nakuha sa secret vault namin. Akala niyo nasa akin na ito dati pa? No. Kare-retrieve ko lang nito. O siya. Aalis na ako. Bye. Nakangising wika niya. Sabay pakita ng envelope at kumakaway-kaway sa kamag-anak niya. Pero bago niya talikuran ng mga ito, inakay niya paalis ang tiyahin niyang si Rosalinda. Yun lang kasi ang matino niyang tiyahin. At walang kaalam-alam sa ginawa ng mga kapatid nito dahil matagal itong nasa abroad. Isasama niya na lang ito sa probinsya. Puisit, humanda ka, Serafin. Hindi kami papayag na ipapakulong mo kami. Mamamatay ka muna bago mangyayari yun. Galit na sigaw ni Tita Christina. Natigilan siya at napalingon dahil may narinig siyang pagkasta ng baril. Nakita niyang tinutukan siya ng baril ng kanyang tiyahin na si Christina. Shit, kailan pa ito may baril? Tanong niya sa isipan. Natatakot siya sa gagawin nito, pero hindi niya pinahalata ang takot na bumabalot sa buong katawan niya. Siyempre ayaw niyang mamatay, dahil may mga anak siyang naghihintay sa kanya. Nasa entrance na sila na nakabukas na pinto. Kaya patras na lumalakad si Serafin, habang nakataas ang kamay niya na may hawak ng envelope na puno ng importanteng dokumento at ang family picture nila. Ate Christina, ibaba mo ang baril.
Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Pakiusap ni Rosalinda. Hindi natinag si Christina. Kung aatras siya, aabante naman ito. Hanggang sa nakalabas na sila ng bahay. Nasa malawak na lawn sila at nakatutok pa rin ang baril sa kanya. Nagsisitilian ang natitirang bisita sa lamay na nasa labas at ang iba na may umalis na dahil sa takot. Ibigay mo sa akin ang papeles na yan. Babasagin ko ang bungo mo. Maautoridad na sambit nito. No way. Sa akin, nakapangalan lahat ng kayamanan ni Daddy. Hindi niyo ito makukuha sa akin kahit patayin mo pa ako. Seryosong pagtutol niya sa kagustuhan nito. Ganun pala ha. Dahan-dahan itong kinalabit ang gatilyo ng baril. Parang tumigil ang oras dahil sa narinig niyang putok. At hindi niya alam ang pangyayari sa sobrang kaba at takot. Mommy! Isang sigaw ang narinig niyang nakapagpagising sa kanya. Doon niya napagtanto na hindi pala siya ang binaril ng kanyang tiyahin, kundi ang anak niyang lalaki na lumabas ng kotse para saklolohan siya. Rafael, no! No! Sigaw niya na makitang dugo ang nakahandusay sa damo ang kanyang anak. Nanginginig ang tuhod niyang lumapit sa kinaroroonan nito at agad niyang niyakap yon. Natamaan ang kanyang anak sa balikat na malapit sa upper chest nito. Napuno siya ng dugo habang umiiyak na niyakap ang kanyang anak. No, hang on Rafael, dadalhin ka ni Mommy sa ospital, okay? Nanginginig ang kamay niyang hinawakan ang mukha nito. Lola, please, help me! Please, please, please! Sigaw niya at kinarga ang anak. Kahit karga-karga niya ang anak, hindi niya binitawan ang hawak niyang envelope at family picture. Patakbo siyang pumunta ng kotse nila. Wala na siyang pakialam kung nakahil siya at natatalisod na habang tumatakbo. Ang mahalaga madala niya agad sa ospital ang kanyang anak. Mabilis na umabante ang kotse patungong ospital. Nanginginig ang buong katawan niya dahil sa sobrang takot na baka mawala sa kanyang anak. Patuloy pa rin ang pagdurugo ng sugat nito. Marami ng dugo ang nawala sa anak niya. Labis ang kanyang kaba sa mga nangyayari. Hindi niya kakayanin kapag nawala si Rafael. Pagdating nila sa ospital, agad na inasikaso ng doktor ang kanyang anak. Doc, please, iligtas niyo ang anak ko. Ayoko siyang mawala. Please, please, please. Naiiyak na pagmamakaawa niya sa doktor. We will do our best to save the kid. Please excuse us. Agad naman itong sinarado ang pinto ng OR. Parang lantang gulay na naupo si Serafin sa sahig. Wala na siyang lakas na tumayo at magsalita. Okupado na ang kanyang isipan kung paano masasagip ang kanyang anak. Sa opisina ni Lucian, dumating ang kanyang private investigator. Humahangos ito sa sobrang pagmamadali. Boss, sa mga balita. Nabaril ang lalaking anak ng babaeng pinapaimbestigahan mo sa akin. Nasa ospital na pagmamay-ari niyo dinala ang bata. Seryosong wika ng private investigator niya. Hindi na siya sumagot. Natagpuan niya na lang ang sariling lumabas ng kumpanya at nagmaneho na papuntang ospital na pagmamay-ari nila. Malapit na magkalahating oras bago niya narating ang ospital. Pagdating niya doon, agad siyang inasikaso ng front desk nurse patungkol sa pakay niya. Nang malaman niya kung saan ang bata, naroon, nagtungo siya agad sa operating room. Pagdating niya roon, nakita niyang nanghihina si Sarah na nakaupo sa upuan. Kasama nito si Doña Matilda, na kasosyo niya sa negosyo. Alam niyang lola ito ni Serafin. Sakto rin na pagbukas ng pinto ng operating room, nang makarating siya sa pwesto ng mga ito, lumabas ang doktor at nagsalita na. Ma'am, nakuha na namin ang bala. Hindi pa rin stable ang anak niyo. Marami na po ang nawalan dugo sa kanya. Kailangan niya ng agarang blood transfusion. Kailangan ng 1 unit ng PRBC, AB negative, 1 unit FFP, AB plasma, at 1 unit platelets, mas mainam ko AB negative. Kailangan nito para mapatigil ang pagdurugo at maibalik ang oxygen sa katawan niya. Ang pinakamabuting donor ay AB negative para mas mapabilis ang kanyang recovery. Pero sa ngayon, ubos na ang stock ng AB negative na dugo sa blood bank na ospital. Seryosong paliwanag ng doktor. Dok, type A negative po ako. Hindi po ba ako pwedeng mag-donate? Ang hirap naman humanap ng AB negative na dugo. Nanghihinang saad ni Serafin. Sa PRBC,
Pwede po ang A negative, pero sa plasma kailangan ng AB donor. Negative o positive. Sa platelets, pwede minsan, pero hindi ideal. Mas mainam na AB negative ang donor, ma'am. Naintindihan ko po mahirap. Kaya mag-aanap po tayo ng AB negative na donor sa ibang blood bank. Hindi nakatiis si Lucian, kaya sumali na siya sa usapan. Naaawa siya sa sitwasyon ni Sarah dahil sobrang devastated ito. Doc, ako magdodonate ng dugo. May naka-reserve naman dugo na AB negative sa private blood bank namin. Gamitin mo yon. Kung kulang pa ako nalang diretsahan yung kuhanan ng dugo. AB negative naman ang blood type ko. Nagulat naman ang doktor nang makita siya at yumuko ito bilang paggalang sa kanya. Gulat din ang rumihistro sa mukha ni Sarah habang nakatingin sa kanya, pero makikita sa mata nito ang pagkabuhay ng kalooban at puno ng pasasalamat. Pero boss, hindi alam ng iyong magulang na kukuha tayo ng dugo sa private blood bank niyo. Baka mapagalitan ho ako. That's my problem, Doc. Just do what I've said. Do it now. Save the kid. Yes, boss. Bago makaalis ang doktor, may importante siyang sinabi dito. Bago kayo mag-blood transfusion, kumuha ka muna ng sample for DNA testing. Inform mo agad ako kapag nabigay mo na sa laboratory para makabigay na rin ako ng sample. I want to know if the child is mine. Maliwanag ba, Doc? Nagulat ang doktor sa binulong niya, pero agad itong tumango bago nagpaalam sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang may bitbit ng bag ng dugo ang mga nag-aasikaso sa operasyon ng anak ni Sarah. Thank you for your help, Lucian. Tama ako, diba? Lucian ang pangalan mo. Pero bakit mo ako tinulungan? Tanong ni Sarah sa kanya. Nanlambot si Lucian sa tanong ng babae. Hindi niya alam ang isasagot dahil malaki ang kasalanan at pagkukulang niya rito kung sakali man na mag-match ang DNA nila ng anak nito. 2 linggo ang nakalipas, madi-discharge na sa ospital ang anak ni Seraphine at iho-home treatment na lang ito. Laking pasasalamat niya talaga kay Lucian sa pag-donate nito ng dugo dahil successful ang operation at mabilis ang recovery ng anak niya. Hindi niya alam kung anong totoong rason nito pero laking tulong ang ginawa ng lalaki. Sa loob ng 2 linggo, ang lola niya nag-aasikaso sa lamay ng mga magulang niya at inaasikaso rin ito ang pagpapakulong sa may sala. Dahil sa recorded voice ng pag-uusap ng kamag-anak niya noon at iba pang ebidensya na hawak ng kanyang lola, napatunayang guilty ang 2 tiyahin at 3 pinsan niya. Kaya patong-patong na kaso ang pinataw sa kanila. Nadakip ang takulong ang mga ito. Si Tita Rosalinda naman bumalik na sa abroad at sinama ang 2 anak ni Tita Cristina. Dumating ang araw na ililibing na ang labi ng kanyang mga magulang. Tumutulo ang luha niya nang mailagay na sa huling hantungan ng kabaong ng kanyang mga magulang. Parang kailan lang, 1 buwan lang ang nakalipas. Simula nang mailibing ang mga magulang ni Seraphine. Malungkot pa rin siya pero tinatagan niya ang loob. Ang galit niya sa mga kamag-anak hindi pa rin nawawala. Kaya naisipan niyang bisitahin ang mga ito sa kulungan. Gusto niya makita ang pagdurusa ng mga ito. Pagdating niya sa selda, agad siyang umisi na makita ang pagbumuka nito na parang binagsakan ng langit at lupa. Seraphine, please maawa ka. Palabasin mo kami dito ng mga anak ko. Nadamay lang kami. Si Ate Cristina talaga yung nagplano ng lahat ng kasamaang ito. Naiiyak na pagmamakaawa ni Tita Esperanza. Ako, maaawa. Wala nga kayong awa sa pagpatay niyo sa magulang ko. Hindi pwede. Mabubulo kayong lahat sa kulungan. Tumawa naman na parang baliw si Tita Cristina. Kasalanan lahat ng pamilya mo to, Seraphine. Sana namatay na lang kayong lahat para maangkin ko ang kayamanan ng pamilya namin. Sigaw nito na walang halong pagsisisi. Wala talagang pagsisisi sa budhi niyo, no? Huwag niyong isisi sa akin ang kasamaan niyo. Kasalanan niyo kung ba't kayo nakakulong. Dahil hindi kayo nakukontento sa kung anong meron kayo. Kaya habang buhay niyong pagbabayaran sa kulungan ng mga kasalanan niyo. Pagsisisi ba ang hanap mo, Seraphine? Pas ang pinagsisisihan namin, yung hindi ka namatay. Sana tinuluyan ka na lang namin noon pa. Gigil na wika ni Griselda. Lumapit ito sa rehas para abutin ang buhok niya pero nahawakan niya ang kamay nito. May gana ka pang saktan ako kahit nasa selda ka na, ha? Pas ito sa'yo. Hinila niya ang buhok ni Griselda palabas ng rehas, kaya umiiyak ito nagmamakaawa na bitiwan niya.
Pagkatapos na eksenang yon, bumalik na si Serafin sa mansyon ng Lola Matilda niya. Sinalubong naman siya ng mainit na yakap ng triplets. Nakita niya sa sala si Lucian. Mukhang hinihintay ang pag-uwi niya. Simula nung mag-donate ang dugo ito kay Rafael, hindi na ito umalis sa tabi niya. Umaaligid na ito palagi sa kanya at inaasikaso ang triplets na parang anak nito. Ang hindi niya makakalimutan ay ang pag-aalaga nito kay Rafael sa ospital at ang puno na pag-aalala ng mga mata nito. Pagkakalas ng yakap ng triplets, may inabot ang mga ito na bouquet of flowers. 3 pink tulips ang nandoon sa bouquet. "Flowers for you, Mommy. Bigay ni Tito Lucian. Bigay daw namin sa'yo." Seryosong wika ni Rafael. Naguguluhan naman siyang tinanggap ito. Napasulyap siya kay Lucian sa hindi kalayuan. Nakatitig lang ito sa kanya ng sobrang seryoso. "Pakis kami, Mom. Kiss ito ni Tito Lucian para sa'yo." Inosenteng sambit ni Sarah. Humalik naman agad ng 3 sa kanyang pisngi. "Mom, gusto namin maging daddy si Tito Lucian. Please let it happen." Inosenteng saad ni Sapira. Namula siya ng mapagtanto ang sinabi ng mga anak niya. Naiilang siya sa presensya ng lalaki nang magtama ang mata nila kaya umiwas na lang siya ng tingin dito. Hindi niya alam kung bakit siya tinutulungan ni Lucian, gayong hindi niya naman to kaibigan. Simula rin nung nakita sila sa children's playground, nabagabag na siya sa mukha ni Lucian dahil kamukha nga ito ng anak niya. May naisip din siya mga what ifs, tulad ng what if ito pala ang ama ng triplets niya. Kung titignan sila sa loob ng mansyon ay parang buo silang pamilya, dahil parang tatay nga ng triplets si Lucian. "Mga anak, pwede bang doon muna kayo sa garden? Samahan niyo muna si Lola Matilda niyo doon. Mag-uusap lang kami ng Tito Lucian niyo." "Opo, Mami." Pagkaalis ng triplets, namayani ang katahimikan sa loob ng mansyon. Kabado siya sa presensya ng lalaki. Dakila siyang tomboy, pero nanlambot ang puso niya kapag nakikitang inaasikaso ni Lucian ang mga bata. Napalapit na rin ang loob ng triplets kay Lucian dahil palagi itong nasa mansyon ni Lola Matilda. Dinadahilan pa nito ang pagiging mag-business partner ng dalawa. Lalim na iniisip mo ah. Minsan ba sumagi din ako sa isip mo? Seryosong tanong nito kaya napalingon siya dito. Naroon pala ito sa kanyang likuran. Biglang lumakas ang pintig ng puso niya nang marinig ang boses ng lalaki. Kahit kabado, hindi na siya nagpatumpik-tumpik kaya nagsalita na siya. "Hindi mo sinagot ang tanong ko noon pa. Iniisip ko pa rin kung ba't mo ako tinutulungan. Bakit ka nag-donate ng dugo sa anak ko? Kahit di naman tayo magkaibigan. Ba't labis ang pag-aalala mo sa mga anak ko? Ba't magkapareho kayo ng blood type ng anak kong lalaki? At ba't hindi mawala sa isip ko ang sinabi mo nung una natin pagkikita? Sa children's playground. Kilala mo ba ako 9 years ago?" May kinuha ito na papel sa loob ng bulsa ng jacket at inabot sa kanya. Kunot-to niya itong tinanggap at agad na tiningnan. Napatakip siya ng bibig. Dahil napanganga siya sa kanyang nakita. DNA test result yon ng kanyang anak na si Rafael at Lucian. Lalong kumabog ang puso niya sa nalaman na katotohanan. 99.9% na anak ni Lucian si Rafael. Yes, naalala kita. Kahit 9 na taon na ang nakalipas. You're the girl I slept with. Sa bar noon. Lasing ako noon, kaya I'm sorry sa nagawa ko. I know hindi excuse ang pagiging lasing. Kaya taos puso ako humingi ng tawad. Dahil hindi ko napigilan ang sarili ko. I'm so sorry. Dahil nag-suffer ka because of me. Alam ko rin kung paano ka napunta sa silid ko. At may kopya ako ng CCTV footage noon. Inusisa ko talaga kung paano ka napadpad sa tabi ko. Hindi siya umimik. Hinihintay niya pa ang ibang sasabihin ng lalaki. Simula na may mangyari sa atin. Minumulto palagi ako ng mga alaala na pinagsamahan natin kahit isang gabi lang. Hinanap kita nun pero hindi kita mahagilap. Makikita sa mata nito ang pagiging sincere sa pagsasalita. Habang nakatitig siya sa mga mata ng lalaki, parang nalulunod siya sa malalim na titig nito. Doon niya naramdaman ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang puso. Nanlalambot na siya. Alam mo bang labis ang saya ko nang mag-cross muli ang landas natin? Piniimbestigahan agad kita kung paano ka nagkaroon ng anak.
dahil nakaramdam ako ng lukso ng dugo na makita ko ang triplets. And I'm so sorry kung huli na ako dumating sa buhay mo. Napalunok siya ng sariling laway sa mga narinig sa sinabi ni Lucian. Naginit ang kanyang mata at naramdaman niyang namumuo na ang kanyang luha. Natutuwa siya dahil naging honest ang lalaki. Natutuwa siya na marinig sa labi nito na humihingi ito ng tawad sa nangyari noon kahit pareho silang biktima ng sitwasyon. Natutuwa siyang marinig na hindi siya kinalimutan ng lalaki at hinanap siya nito. Thank you dahil naging honest ka sa akin. Familiar ang presensya mo sa akin pero hindi kita maalala kung paano at saan tayo nagkakilala. Lasing ako nun at high sa droga dahil sa kagagawa ng mga pinsan ko. At hindi rin kita sinulyapan bago ako umalis kasi nahihiya ako sa pagkakamaling nagawa ko. Naging biktima lang tayo ng sitwasyon kaya kalimutan mo na. I know, biktima lang tayo. Pero may kasalanan pa din ako kaya sorry, Serafine. Pinapatawad na kita, Lucian. Talaga? Salamat, Sarah. Sobrang saya ko napatawad mo na ako. Nagulat na lang siya dahil niyakap siya ni Lucian. At hindi na rin siya umangal pa dahil nagustuhan niya ang pagyakap sa kanya ng lalaki. I'm sorry, hindi ko mapigilang yakapin ka. Masaya lang talaga ako. It's okay. Salamat sa lahat ng tulong mo, Lucian. Nagpapasalamat talaga ako sa pag-donate mo ng dugo sa anak natin. Tumigil siya sandali. Dahil nangangamba siya kung tama ba ang sasabihin niya. You're right. Anak natin sila. But no need, pambawi ko yun sa pagkukulang ko sa'yo. I'm sorry dahil ngayon ko lang sinabi ang katotohanan. I'm sorry. Wala ako ng mga panahong kailangan mo ako nung puntis ka. Kung nahanap lang kita noon pa at nalaman ko ang kalagayan mo, kukunin kita at pakakasalan kita, Sarah. It's okay. Hayaan na natin ang nakaraan. Napalaki ko naman ang maayos ng triplets. I know that I'm still a stranger to you. Sana hayaan mo akong punuin ko ng pagkukulang ko sa'yo. At sa mga anak natin. Sana hayaan mo akong kilalanin ka at hayaan mo akong magpakatatay sa mga anak natin. Matagal kong hinintay na makita kitang muli. At dahil natagpuan kita, hindi kita pakakawalan. Gusto ko sana bumuo ng pamilya kasama ka, Sarah. Napaubo naman siya sa sinabi nito. Hinay-hinay ka naman sa mga desisyon mo, Lucian. Tomboy ako noon. Kakayakap ko lang sa pagiging ganap na babae. Hindi pa ako ready sa stage na yan. But don't worry, masaya ako na malaman na ikaw ang ama ng triplets. At hindi kita hahadlangan sa pagiging ama mo sa anak natin. I don't care if tomboy ka. Kahit ano ka man, mananatili kang ikaw. At para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae sa mata ko. I want to spend the rest of my life with you, Sarah. Together with our triplets. Sobra ba yun kung hihilingin ko? Napasinghap si Serafine nang hawakan ni Lucian ang kamay niya. At hinapit siya nito sa bewang palapit sa katawan nito. Hindi siya makapaniwala na mabilisan pala ang kilos ng lalaking to. Gusto agad-agad bumuo ng pamilya kahit hindi pa siya lubos nitong kilala. I want you to be my wife. Mom, totoo po ba na daddy namin si Tito Lucian? Narinig niyang tanong ni Rafael kaya agad silang napalayo ni Lucian sa isa't isa. Yes, I'm your dad. Si Lucian na ang sumagot dahil walang lumabas sa salita sa bibig ni Serafine. Yay, may daddy na kami! Saad ni Sarah at Sapira. Masaya si Serafine na tanggap agad ng triplets ang kanilang ama. At maraming buwan ang nakalipas, desidido talaga si Lucian kay Serafine. Hindi rin nagtagal, lumambot na ng tuluyan ang puso ng isang tomboy at pumayag na lang si Serafine na magpakasal kay Lucian at bumuo sila ng pamilya kahit hindi maganda ang kanilang unang tagpo. Sa bandang huli, sinuklian niya ang pagmamahal ng lalaki para sa kanya. At pinatunayan naman ni Lucian na karapat-dapat siya para sa sagot na oo ni Sarah. The end.